Hello mga kaibigan, good news! Matutuwa kayo dito sa balitang ito. Alam niyo ba mga kaibigan na impeach na si Sara Duterte sa Congress, no? Impeach na po siya sa Congress. The House of Representatives has impeached Vice President Sara Duterte after securing 153 or more than one-third of its members. Ang kailangan lang po ay 103, pero more than po ito, 153. So, ibig sabihin, more than po, no? Marami talaga ang gusto na siya ay ma-impeach, no? So, kanina po ito nangyari, mga kaibigan, na 153 ng mga kongresista, no, ng House members ay pumirma para sa impeachment ni Sara Duterte, no? So, moving the process forward to the Senate for trial. So, yan na lang po, mga kaibigan, aabangan po natin yan. At atin pong ipupush yung ating mga senador, no? Na kapag ito, mga kaibigan, ay hindi nila pina-impeach. Nako mga kaibigan, babantayan natin yan, oh. So, napakaganda po nito mga kaibigan dahil ayan na, yung ating pinakahihintay, impeach na po siya sa House of the Representative. Walang problema mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, napakabilis lang po talaga ng House of the Representative, no? Kapag yan po ay kanilang tinrabaho, mabilis lang po talaga yan mga kaibigan, no? Nag-aantay lang talaga sila ng magandang time, no? Kasi ngayon, at least ngayon, medyo nagkaroon sila ng panahon tungkol dito, no? Lalong-lalo na talagang na-push sila mga kababayan dahil nakita naman nila na ang dami palang mga majority pala ng mamamayang Pilipino ay gusto talagang ma-impeach si Sara Duterte. Kita nyo naman siguro yung mga nangyaring rally, di ba? Samantalang yung kanilang rally na ginawa ay mga maisog rally, sasampu pumupunta, sasampu, bebente. Tapos yung nagpatulong pa sila sa INC na marami nga, pero hindi naman sa kanilang tao yun, di ba? INC naman yun. At sabi ko nga, marami naman sa taga-INC nagulat na bigla sila kasi bakit biglang hinaluan ng politika. So, hindi katulad sa itong mga nagdaraang araw, mga kaibigan, na nagkaroon ng mga rally impeach, no? Rally tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, talaga namang multi-sectoral, no? At diverse siya talaga mga kaibigan, no? So, ito talaga yung tunay na rally, no? Ang sambayan ng Pilipino ay talagang clamoring for the impeachment of Sara Duterte. At ito na nga mga kaibigan, hindi po tayo binigo ng House of the Representative dahil eto na, si Sara Duterte ay impeach na po sa House of the Representative. At 153 na mga kongresista ang nag-impeach sa kanya. Diba? So, majority talaga mga kababayan. Pero yun yung hindi nahirapan ang ating mga Congress. Hindi po sila nahirapan kasi ang kailangan lang po ay 103, pero dito po 153 ang pumirma. So, ibig sabihin, talagang itong si Lucrin ay marami talagang naniniwala na dapat na talaga siyang ma-impeach at dapat na talagang matuldukan ang kanyang political career dahil nga hindi naman talaga siya karapat-dapat na maging politiko, no, or maging public servant dahil bukod sa kanyang karakter, no, pagiging pratinela ay napakamainitin ng ulo, no? Napakamainitin ng ulo, nanulumbag at saka madaling magalit. Ay yung pangkanyang paglustay ng pondo ng bayan na ayaw niya ng accountability. Na kapag tinatanong mo siya, magagalit siya. Tinanong mo siya tungkol sa confidential funds, o anong sabi niya? Yung ayaw sa confidential funds, kalaban ng bayan, at yung mga tumututol daw sa confidential funds, ay yun daw yung mga ayaw ng kapayapaan, etc. etc. Diba? So, ang hinahanap lang naman natin, yung accountability lang. Yung maglabas siya ng ebidensya. Kung saan niya dinala yung mga yan. Hindi yung maglalabas siya ng mga acknowledgement receipts ng mga gawa-gawa, mga Mary Grace Piatos. Pagkatapos kapag tinatanong siya, hihiritan niya tayo na mga kalaban daw tayo ng bayan.
So nagulat na lang tayo, biglang ang sambayan ng Pilipino, lahat tayo naging kalaban na ng bayan. Dahil ayaw daw natin sa confidential funds, ayaw daw natin sa kapayapaan. So, kita niyo naman mga kaibigan, no? Alam niyo kung sinagot lang talaga niya, no? Kung sinagot lang talaga niya ang lahat-lahat ng mga tanong sa kanya sa House of the Representative, kung hindi lang sana siya nagmaldita at nagpakita ng kanyang pagiging bratinela, kung sumagot lang sana siya, nagpakumbaba at sinabi niya kung ano ang mga nangyari dyan, mga kababayan, hindi yan hindi yan darating sa ganito, sa impeachment. Kaso, kitang-kita niya naman yung ginawa niya, di ba? Pinakita niya na siya ay above the law, na siya ay bratinela, na ayaw niya ng accountability, kine-question niya ang House of the Representative, yung power ng House of the Representative, at marami pa siyang mga pinagagawa. So, eto na, impeach na po siya sa Kongreso. At mamaya pong gabi, inaasahan po na darating sa Senado, no, yung mga dokumento, yung mga papel, no, ng impeachment complaint at saka yung pag-aproba, yung mga pirma ng mga kongresista. At mga kaibigan, nasa kamay na po ng Senado yan, guys, no. So, ito po, magkakaroon po ang Senado. Ito ang pressure na sa kanila na kasi ginawa na ng Kongreso ang kanilang job, no. Ginawa na nila ang kanilang trabaho at ang mata po ng sambayan ng Pilipino ay nakatingin na dito sa mga senador na to. At malamang sa malamang mga kaibigan, yung mga senador na hindi boboto ng yes to impeach Sara Duterte, iyan ang mga hindi iboboto ng mga mamamayang Pilipino. Kasi ang mamamayang Pilipino ngayon ay nagnanais na talagang ma-impeach si Sara Duterte. At kung gusto nila na sila ay iboto ng mamamayang Pilipino, dapat bumoto kayo, impeach Sara Duterte. Kasi kung hindi nyo gawin yan, X na kagad kayo. Dahil ang sambayan ng Pilipino ngayon, ay talagang sumisigaw ng impeach Sara Duterte. Kaya talagang ang mga senador ngayon na merong simpatya, no, kay Sara, at lalong-lalo na kung sila ay tumatakbo, no, re-electionist. Ayan, mga kaibigan, kapag hindi nila in-impeach yung si Sara Duterte, apektado ang kanilang boto. At mga kaibigan, yan ang magpapabagsak sa kanilang political career, no? Hindi sila iboboto ng taong bayan kapag ganito ang kanilang ginawa na in-spare nila si Lucring sa pagkaka-impeach. Yan, makikita po yan ng taong bayan at maapektuhan po ang kanilang mga boto. Dahil, guys, ang taong bayan po, gusto po natin na ma-impeach si Sara Duterte. At kung ayaw mong i-impeach yan dahil nagsisimpatya ka sa mga Duterte, kita yan ng taong bayan. Siyempre, nakatelevise yan, guys, yung mga hearing na yan na gaganapin sa Senado, nakatelevise yan. At kitang-kita doon kung sino ang mga boboto ng yes at kung sino yung mga boboto ng no. At syempre, yung mga boboto ng no dyan, X na yan, sa May 2025 election, senatorial election, di ba? So, ganyan lang yan. Takutan lang yan, mga kaibigan. Diba? Ayaw nyong ayaw nyong i-impeach yun, sige, hindi namin kayo iboboto. Kasi, ang power, no? The power rests in the Filipino people. Kasi demokrasya tayo, di ba? Yan din naman ang laging sinasabi ni Duterte, na sa isang demokrasyang bansa, ang mga mamamayang Pilipino ang merong boses. So ngayon, boses ng mamamayang Pilipino, impeach Sara Duterte. Yan, mga kaibigan, ang aabangan natin. Bumili na kayo ng maraming chichirya, maraming popcorn, para panoorin natin ang pagka-impeach ni Sara Duterte. At Rich, komentarista.